again mga kadapor, welcome back again for my another vlog. So, yun nga, pagkagising ko na umaga, bigla ako nag-crave kumain ng pansit. So, I decided to go to palengke to buy some ingredients for pansit. So guys, pansit is one of my favorite dish talaga. Kaya mapapiesta man yan, mapa-birthday man yan. So, prioritize ko talaga kunin yung pansit. So, yan, nakabili na tayo guys at pauwi na tayo sa bahay. So, nandito na nga tayo sa bahay at mamaya i-prepare natin yan para pagluto mamaya i-smooth na lang yung sunod-sunod na paggisa natin ng mga ingredients. So, yan guys, yung mga nabili natin. Maya slice natin yan. So, okay. So, yan. Start na tayo sa pag-slice. So, yan. Prepare lang natin yung mga bowl para paglagyan natin ng mga nagagayat natin. So, unahin natin yung carrots. So, babalatan natin yan. Syempre. And then, yan. Balatan natin siya. Balatan lang ganun. Tapos, pag nabalatan yan, pwede na natin siyang hatiin muna sa gitna. Then, slice lang natin siya ng pinong pahaba ng pang-pansit talaga. Yan. So, ganyan lang guys, hatiin lang natin siya sa gitna. And then slice ulit sa gitna. And then yan, ganyan lang siya papino. And then kapag nahiwa na natin siya panipis is, yan, side lang natin siya. Julienne cut. I'm not really sure kung yun yung pronunciation, pero Julienne cut lang siya. Ganun. Yan, pahaba lang siya. For pancit lang. Ayan. Di lang kailangan sobrang liit naman. Pero mas maganda kasi yan. Kahit ganyan lang siya guys, okay na yan. So, na-slice na natin at syempre isusunod natin dyan yung yung baggy beans natin. Yan, okay. Yan, talaga ilang piraso lang naman yung baggy beans natin guys kasi for 2 person lang naman ang lulutuin natin. So, yan. Okay lang naman kung gaano karami, depende yan sa atin kasi kung mahilig naman tayo sa gulay, doon tayo sa damihan natin ng gulay, of course. Okay. So, yung baggy beans, slice lang natin siya ng slanting, yan. Tulad ng nakikita nyo guys, ganyan lang siya. Pwede rin naman na habaan siya or kahit hindi nyo nipisan masyado, okay lang din naman. Depende sa preferences natin kasi may mga kanya-kanya naman tayong style sa pag-slice ng mga gulay na gagamitin natin. Lalo't tayo naman nagluluto lang, kulutong bahay lang naman yan, so that you don't have to be perfect when it comes to slicing your vegetables. Yan, ganun. So next we will prepare the cabbage or repolyo. Yan. So as usual guys, ayan, slice lang siyang ganyan paba for pancit lang yan. Okay. So ilagay lang din natin siya sa bowl na yan. Lalagay lang natin siya kasi sa mas malaki kasi medyo marami siya eh. Pero makikita nyo guys, yung repolyo niya marami lang yan kapag hindi siya naluto. Pero pag naluto yan, kakaunti lang din naman yan. Para lang din yung spinach pagluto. Yan. So next, siyempre yung liempo natin. Of course, kailangan natin na may karne din yung pansit natin. Para panlasa din siya kasi para di naman po pwedeng puro gulay lang, of course. So, ang lang dito, pwede sa slice lang natin siyang maliliit. Pang pansit lang siya guys na para pag kakainin yung pansit, syempre malalasahan mo din yung karne, of course. Huwag naman masyadong maliit. Yung katamtaman lang slice. Depende sa preferences din natin. Kasi, pwede naman laki, pero huwag masyadong malaki kasi parang ang awkward naman pansit tapos lalaki ng hiwa, diba? Okay, so next, syempre yung mga pangrekado natin, okay, red onions, hindi yan mawawala para sa panggisa natin yun. Chop lang natin siya ng pabo guys, panggisa natin. Ilalagay lang din natin yan sa bowl para, ang purpose ko kasi mahilig talaga ako sa maglagay sa mga ganyan bowl para organize siya. Para pag, mamaya pag, kasi luto, so syempre may, yan, sunod-sunod yan. So kung hindi siya naka-organize, mahirap din na, parang mahirap pag nagluto pag hindi organize yung mga ingredients mo. Sunod na natin yung bawang guys. Yan yung pwede i-chop lang natin siya. So chop garlic. Yan, chop natin na maliliit lang. So kahit pagsamahin na lang natin doon sa sa sibuyas, okay lang yan. Pwede naman natin pagsabayin yan if ever. Okay, next punta na tayo sa ating mahiwagang kalan. Joke lang. Mahiwagang kalan. Ayan, so dinala na natin yan sa labas guys. Medyo kasi dinala natin siya sa labas. Hindi na pwede tayo magluto sa loob kasi uusukin tayo amoy ulam. Okay, so yan yung mga ingredients na gagamitin natin guys. At syempre
simulan na natin ang pagluluto. Open your kawali, ating mainit na, pwede lagyan na natin ng mantika. At kapag alam na nating mainit na, of course, isunod na natin yung pag-isa. Yung mga natin, rekado natin, which is yung bawang sibuyas. Of course, di naman mawawala yan pa sa mga talaga, kahit anong luto. Lalo't panggisa o hindi na mawalan sibuyas. So, yunahin lang natin yung lagay yung yung karne kasi yan yung kailangan nating maluto muna kasi mga gulay mabilis lang naman yan. Yan nga. Konting mix lang natin yan dyan. Kapag tingin nating luto na, wala nang parang hindi na siya bloody yung meat, then okay. Yan. Pero kapag nakita nating medyo bloody pa siya, okay lang, muna natin. I-mix lang muna natin. So, of course, susunod na natin yung carrots natin. Kasi, kung as you can see guys, carrots is medyo matagal siya maluto compared to the baggy beans and cabbage. So, of course, kung ano yung mas matagal maluto, siya yung una ilagay. Para, sunod-sunod na, kung ano yung, para, yan, pag na-mix na natin yung yung carrots malambot na, so syempre ilalagay na rin natin yung baggy beans natin. Kasi ang para lumambot din siya. So i-mix lang natin ng ganun hanggang sa maluto yan. Pag na-mix natin yan, of course ilalagay na natin yung cabbage natin or repolyo. Yan. Consistent lang yung hala guys, the same same lang din for the same lang din yung procedures. Yan. So tuloy-tuloy lang yung mix niya. At kapag na-mix na natin yan guys, yan tulad ganyan, pag medyo okay na siya, saka natin yan lalagyan ng tubig. Konting konting tubig lang ilalagay natin diyan para maganda yung kumbaga ma-uniform lang yung lasa. Yan, okay. So, yan. Mix lang natin ng ganon. Tapos, hintayin natin yan. Tapos, titimpla natin ng magic sarap, paminta. Yan, konti paminta lang. Titimpla na natin yan para mamaya hindi na siya, Yan. Of course, lalagyan natin ng Ajinomoto, konting asin. Yan, lalagyan natin yan. And of course, asukal pang pantay sa lasa. Tsaka hindi mawawala dyan guys yung oyster. Of course, pag pansit yan, hindi mawawala ang oyster. Maganda talaga yan pang palinamnam. Isang oyster okay na yan kasi makikita nyo naman kung gaano karami. Na lang din yan, estimate kung mas marami yung luto nyo, of course, mas marami din yung oyster. The more na mas marami, the more na mas masarap din naman pag may oyster. Pero of course, tansya lang tayo kasi mahirap din kasi pag pag sumobra din, maalat din naman. Pero yan, tulad ng may asukal naman. So yan guys, natapos na natin, naluto na rin natin yung gulay. So i-set aside natin yan kasi hindi natin pwede yan pagsabayin dun sa pansit, bihon, tsaka dun sa canton. Kasi kapag pinagsabay natin yan, may tendency na yung gulay is ma-overcook. So, yun yung iniiwasan natin. Para yung gulay niya rin is nandyan pa rin yung authentic, authentic, purely na makikita nyo na hindi ganun kalambot pa yung gulay. Yes. So, dinagdagan natin ng tubig yung natirang sabaw. Ang purpose natin dyan para mapakuluan natin yung pansit bihon. Yan. So, takpan lang natin yan. Wait lang tayo mga 2 to 3 minutes. Ayan. So, after 2 to 3 minutes guys, medyo malambot na yung bihon natin. So, ang gagawin natin dyan is imimix natin yung canton. Yan. Kasi mas matagal yung bihon Kaya after nun, lumambot siya, ilalagay na rin natin yung pancit canton. Yan, okay. So, same procedure lang guys. Takpan din natin. Wait natin 2 to 3 minutes. So, after 2 to 3 minutes guys, yan. Same lang din yung nangyayari. Lumambot na. Makikita natin lumambot yung pancit. Yan, okay. So, haluin lang muna natin para magsama yung pancit canton tsaka yung tawag dito, yung bihon. So, makikita natin guys, medyo madilim kasi dito sa kabila kaya nilipat ko dito sa kabila para mas medyo makita nyo naman yung
pansit kasi medyo madilim kasi natakpan dun sa cellphone ko talagang nagre-record yan. So yun guys, nakita niyo naman na ihalo na natin yung gulay na sinet aside natin kanina. Kasi nakita natin na malambot na rin yung bihon, malambot na rin yung canton. So it's perfect time to mix together na. Ayan. So mimix natin siya, mix, and of course, may nakalimutan akong ilagay. Kung alam niyo namang maputla yung pansit niyo, lagyan niyo na lang ng toyo. Para hindi rin siya ganun kaputla at makikita mo rin na medyo buhay naman din yung kulay. So, tansya lang na hindi umalat, of course, kasi ang toyo maalat. Pero recommended lang diyan is pwede kayo maglagay ng dark soy. Oo. Kasi dark soy is maganda talaga siya pagdating sa pansit, lalo na kung pampakulay yan. Oo. So, nakita natin guys, nagluto tayo ng pansit. So, sinabay ko na rin yung pagsaing para pag naluto yung kanin and the same time meron na rin tayong pansit. Para mamaya is bakbaka na lang. Yan, of course. So, tuloy lang natin yung mix niya. Consistent lang yung halo. Okay. So, as you can see guys, malapit nang matuyo yung sabaw niya. And hinihintay lang din natin yan. Konting-konting tubig na lang yan. Pero maya-maya is matutuyo rin yan. Okay. So, yan yung texture ng ano natin guys. Pansit. Yan. Okay. Sa sobrang ano ko kasi guys. Sobrang ano ko talaga. Hilig ko talaga sa pansit. Any pansit, mapabihon yan, kanton yan. So, that's one of my favorite dish talaga na hinahanap ko talaga, whether sa birthday or sa mga events na kung saan may mga foods, of course, 'di ba? Pansit is hinahanap ko. So yan guys, yan, so naluto na ang ating pansit at yan na. So na-plate na natin siya. So yan ang pansit natin. Pakasarap naman yan, pansit. Ang kalamansi na lang kulang dyan, kunting piga-piga na lang yan pansit. So yun guys, if you like my content, please like, share, and subscribe for more videos. Thank you, and thank you for watching. Bye!